Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng charging system. Sa pag-check ng charging system ng iyong sasakyan mga kapiston, dito natin chine-check yung alternator kung okay pa ba o hindi na. Kapag hindi na nag-charge ang alternator mga kapiston, malulobat ang ating battery at hindi mo na mapapa-start yung sasakyan, lalo na kung ito ay automatic transmission. Ngayon mga kapiston, checkin natin yung charging system ng alternator. Kailangan mo mga kapiston ng multimeter. Ito yung multimeter mga kapiston. Ito yung multimeter. Sa multimeter mga kapiston, yung red meter lead, laging nakakonect yan sa itong lead na meter lead na to, lagi yan nakakonect sa volts. At yung black, nasa common jack yan. Ngayon, sa pag-check mo ng charging system mga kapiston, kailangan yung itong multimeter, nakakonect lagi siya sa DC volts or yung tinatawag na direct current. Ngayon, kapag mag-check ka lagi ng sasakyan mga kapiston, laging DC volts tayo. Kasi yung alternating current, pang sa bahay lang yon. Ito yung pang alternating current, yung pagsukat ng volts ng alternating current. Pero sasakyan ng checkin natin, kaya dito tayo sa direct current o yung tinatawag na DC volts. Dito tayo sa DC volts. Ngayon, mga kapiston, ang gagawin natin, start natin yung sasakyan. Start mo yung sasakyan. Ayan. I-open mo yung aircon mga kapiston, tsaka yung mga accessories. Open mo. Blower motor. Mga accessories i-open mo para ma-check natin kung kaya ba talaga ng alternator mag-charge kahit naka-open yung mga accessories or yung kahit yung aircon. Lahat ng accessories pwede mong open. Pwede mo ring open yung headlight habang nag-check ka ng charging system. Mas okay yun kasi doon natin malalaman kung malakas pa bang magbigay ng charge yung ating alternator. Ngayon mga kapiston, tingnan natin sa sasakyan kung okay ba yung charging system nitong sasakyan na to. Ngayon mga kapiston, nakakonect na yung negative lead ng multimeter sa negative ng battery at yung positive lead naman ng multimeter nakakonect sa positive ng terminal ng battery. Ngayon mga kapiston, okay lang yung magkapalitan kasi pag nagkapalitan lang itong dalawang to, magne-negative lang yung reading yan mga kapiston, wala namang problema yan. Pero negative yung reading niya sa alternator, sa multimeter. Naka-negative siya. Naka-negative siya. Ibig sabihin, kailangan mo lang ibaliktad pero hindi madadamage yung multimeter kahit ganyan. Basta naka-voltage siya, naka-DC volts yung settings ng multimeter. Ngayon, ibalik natin siya sa dati. Yung positive, lagay natin sa positive battery terminal na positive meter lead. At yung negative meter lead naman ng multimeter, i-connect natin sa negative ng battery. Ngayon mga kapiston, ang range dapat ng charging system ay 13.5 hanggang 14.5. Kapag may mga ibang brand mga kapiston na sasakyan na umaabot ng 15.5 yung charging system. Depende yun sa regulator ng alternator mga kapiston. Kasi yung ibang brand ng sasakyan, kaya nilang magpigil ng o mag-ayos ng voltage na dumadaloy sa alternator papuntang battery hanggang 15.5 volts. Ibig sabihin, kapag nakita mo sa charging system ng iyong battery, umabot siya ng 15.5 volts, ibig sabihin, hindi pa siya overcharge mga kapiston. Ang overcharge na sinasabi, pag tumaas hanggang 16 volts pataas, overcharge na. Pero pag nasa 15.5 volts, ibig sabihin, normal pa rin yun. Depende kasi yun sa regulator na nakalagay sa alternator. Depende yun sa brand o yung tinatawag na specs ng alternator. Depende sa brand ng sasakyan. Ngayon, mapapansin mo, sa normal na charging system, nagbabase tayo sa 13.5 volts hanggang 14.5. Ibig sabihin mga kapiston,
Sa normal charging ngayon mga piston, doon tayo nagbabase sa 14.5 hanggang 13.5 hanggang 14.5. Ngayon mga kapiston, nakita nyo yung charging system niya, ibig sabihin okay pa yung alternator. Gumagana ng maayos yung charging ng alternator kasi pasado siya sa 13.5 hanggang 14.5. Pero kapag bumaba yan mga kapiston sa 13.5, ibig sabihin hindi na maayos yung charging ng alternator, or may sirang relay yung alternator, or may putok na fuse yung alternator. Kaya pag bumaba yan sa 13.5, hindi ka muna magsasabi na sira yung alternator kasi meron niyang fuse, or meron din niyang relay. Maaring sira yung relay at maaring pumutok yung fuse. Kapag chinek mo yung fuse at relay at okay, may posible na alternator na yung sira. So wag ka munang magbabase kung pag bumaba yung charging sira na yung alternator. Checkin muna natin yung fuse at yung relay. Ngayon ito mga kapiston, umabot siya ng 14.2. Ibig sabihin, pasok pa siya sa specification na o sa standard ng charging system na 13.5 hanggang 14.5. So kapag ganyan mga kapiston, okay yung charging system ng sasakyan. So ulitin ko mga kapiston, yung negative lead ng multimeter nasa negative, yung positive na-connect sa positive. Checkin mo lang kung papasok ba siya sa 13.5 at hanggang 14.5. Ngayon kapag tumaas siya sa 15.5, okay pa siya mga kapiston, hindi yun overcharge. Kasi kapag overcharge, umaabot siya ng 16 pataas. Ngayon kapag umabot ng overcharge mga kapiston, ang mangyayari sa battery, lolobo yung battery. Ngayon, masisira yung battery nyo kapag overcharge. Magkakaroon ng corrosion katulad nito. Pag nagkaroon ng corrosion mga kapiston, unti-unti niyang sisirain yung terminal at magkakaroon ng high resistance sa battery. Pag high resistance, ibig sabihin mga kapiston, pag high resistance, mahina yung current na dumadaloy papuntang battery. Kaya lagi nating nililinisan yung ganito, yung corrosion. Mapapansin mo yan dahil yan overcharge dati, kaya nagkakaroon siya ng corrosion. Ngayon, okay naman yung charge niya ngayon, 14.2. So, kailangan ko lang linisin yung corrosion at yung battery. Yun lang mga kapiston, pag-check. Napakadali lang mag-check ng charging system. Kailangan mo lang tingnan, ilagay yung kailangan mo lang bumili ng multimeter. Kahit isa ka lang, kahit hindi ka naman technician, kahit ikaw yung may-ari ng sakyan, basta meron kang multimeter, ilagay mo sa direct current voltage, DC volts. Direct current DC volts yung setting ng multimeter. Yung negative ng multimeter, i-connect mo sa common jack. Sa common jack, yung positive positive lead ng multimeter, i-connect mo sa volts. Ngayon, itong positive na to nakakonect. Itong negative na to nakakonect naman sa negative ng battery. Yung positive na connect sa positive ng terminal ng battery. Napakadali lang. Tapos tingnan mo lang kung papasok ba siya sa 13.5 hanggang 14.5. So kapag bumaba doon mga kapiston, checkin mo ngayon yung fuse o yung relay ng alternator. Kapag buo ang fuse at relay ng alternator, malamang malaki yung chance na sira na yung alternator. Kailangan mo ng palitan. Ngayon ito, 14.2, ibig sabihin pasok pa siya sa standard ng good charging system. 14.2. Ayun lang mga kapiston, ganun lang kadali mag-check ng charging system ng sasakyan. Hindi ka magbabase agad sa kapag bumababa yan ng 13.5, huwag ka agad magbabase na sira yung alternator kasi may posibilidad na sira yung relay o sira yung fuse ng alternator, kaya hindi siya nagbibigay ng charge papuntang battery. Ngayon pag na-confirm na okay yun, buo yung fuse at buo yung relay, may supply siya sa alternator, doon ka na magbase na bumigay na yung alternator mo. Yun lang mga kapiston. Tsaka kung magkabaligtaran to mga kapiston, walang problema. Kasi magni-negative reading lang yan. Di naman madadamage yung multimeter hanggat naka-voltage, DC volts ka o yung tinatawag na direct current. Hindi magni-negative lang, pero makukuha mo pa rin yung tamang reading. Kaso negative nga lang yung makikita mong reading. For example, ganito. 14.2 kanina, di ba mga kapiston? Ngayon, babaliktadin ko yung setting ng multimeter. Gagawin ko sa positive yung isa. Ayan. 14.2 pa rin siya pero negative lang. So,
kailangan mo lang baliktarin kasi naka-negative yung reading. Ayan mga kapiston, binaliktad ko na. Naging 14.2 na siya. Pasok siya sa standard ng good charging system. Ayun lang mga kapiston, sana may natutunan kayo sa pag-check ng charging system. Napakadali lang, basta may multimeter ka lang, kahit ikaw yung may-ari at hindi mo na kailangan ipacheck sa labas o ipacheck sa shop or sa kasa. Pag-check mo lang dito, malalaman mo na yung kung good charging system ba yung kung good ba yung alternator mo or hindi na. Basta tandaan mo lang yung specs na 13.5 at 14.5 hanggang 14.5. Kapag pumasok dun, ibig sabihin good pa rin. Pero kung umabot siya ng 15.5, may posibilidad na yung regulator na nakalagay sa alternator mo ay kaya niyang paabuti ng 15.5. Hindi pa yun overcharge. Hindi pa yun overcharge mga kapiston. Okay pa yun hanggang 15.5. Yung iba kasi may nagtatanong, 15.5 yung nakita ko sa aking charging system ng alternator. Hindi pa yung overcharge mga kapiston kasi may mga brand ng sakyan na umaabot ng 15.5 yung regulator ng alternator. Yun lang mga kapiston, at sana may natutunan kayo sa araw na to sa pag-check ng charging system. Basic na basic mga kapiston, napakadaling i-check. Basta may multimeter ka lang at marunong ka maglagay sa settings ng multimeter pag-check ng voltage o charging system, madali mo siyang mahanap yung kung okay ba yung charging system mo o hindi na. Yun lang mga kapiston, maraming salamat.